Warning: Bitag Line Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Changes here, but slow down please. Slow down, slow down. Sumusobra ho ang iba sa atin sa tapang ho natin na para hong kumakalat ho yung sinasabing impunity. Alahong masama kung ikay matapang sa tamang lugar. Ang hindi ho maganda ay sobrang tapang natin, pagkatapos yung tapang natin wala sa lugar, at karamihan sa atin nauuwi sa sinasabing hindi pagkakaintindihan o di naman kaya nauuwi ho sa madugong engkwentro o di naman kaya pagkabuwiso ng buhay. Sa mga lansangan ho yan nangyayari. Kaya iba naman inaabuso ng mga boss. Hindi itong gusto mangyari ni President Rodrigo Duterte. I'm trying to analyze the president, mga boss. He's intelligent. At alam niyo ho yung gusto niyang mangyari. Ang sistema, nasa ibaba o di kaya sa gitna. Medyo iba ho yung analysis nila sa pag-upo ho ni President Rodrigo Duterte. We not only gonna have to slow down, we gotta be careful in defining change. Alam niyo mga boss, gusto ko lang ho sana sabihin sa inyo, karamihan ho sa atin na sobra hong tapang na. Again, inulit ko na ho yan. No? Marami ho sa atin matatapang pero tapang ho na wala sa lugar. Kung minsan ang tapang natin, kung minsan maabot bordering na sa pang-aabuso o di naman kayo panglalabis. Again, sabi nga ho ni President Rodrigo Duterte, titingnan niyo ho yung mga reklamo ho ng ibang sektor dyan na sinasabi ho nila, yun hong panlalabis. Yun hong mga operations na kumbagay, medyo kuminsan nalalagay ka sa ananganin to stop, para mag-iisip ka, is there something wrong? Are we missing something? Baka kasi mauuwi ito sa sinasabing vigilantism. And that's not what the president wants. Importante ho, malaman ho ni Juan de la Cruz na ang pagbabago ho, hindi lang ho sa Pangulo, sa pamumuno ng Pangulo ho natin, kundi sa atin ho, iba't iba sa atin. At karamihan sa atin, baka hindi ho naintindihan kung ano ibig sabihin ng change. Kasi ako, mga boss, I've been very active ever since before President Duterte became the president. Panahon pa ho ng dilaw, ilang presidente nang nakalipas, ganito na ho kami. Ganito na ho ang bitag. Ganito na ho si Ben Tulfo. No holds bar. Uncut. Unfiltered. Uncensored. Yun ang aking mga ginagawa. Kaya kung hindi ho ako magiging ganito, para naman sinasabi niyong duwag ako. Now make no mistake about it na parang akala ninyo ba bumambalentong na ba ako? Hindi. Kahit na ho ang Pangulo. I'm sure there will be moments in silence, in his quiet time na mag-iisip siya, wait a minute, is there something wrong? Meron ho kasing iba interpretation ho ng change means baguhin lahat. Parang kuminsan, hindi natin nakikita yung ibang pagbabago na yan. Na yung bang pagbabago na yung ba talagang gusto mangyari ni President Digong at iba sa atin? Baka naman ibang interpretasyon natin. And evaluating change, and not only evaluating, but analyzing change. And then when it comes to validating change, magkaibang resulta. If we try to analyze change, the change must come from within. You want to change, we want to make sure that there's something wrong. Alam na ho natin yan. Kaya nga ho nanalo ang presidente ho, si President Digong. 16 to 17 million Filipinos almost voted for him because they need change. Inaasam-asam ho natin to mga boss. Ang sa akin lang ho, kasi kung gusto ho natin baguhin, the first thing that we should do is tingnan mo muna natin sarili na ano bang kinakailang pagbabago na gawin ho natin sa atin. Nawala na ho yung gobyernong dilaw. Eto na ho tayo ngayon.
Alam niyo boss, kasi ako, magsasalita ako ng gano'n baka kasi, kuminsan, baka sabihin nga, I told you so. We don't want that to happen. Boss, ang iba sa atin, kailangan natin disiplinahin ang sarili muna natin. Pag sinabi ng disiplinahin muna ang sarili natin, tapyasan muna natin mga tapang natin sa lansangan, abuso natin sa lansangan. Kuminsan, boss, makikita natin may nagko-convoy dyan pagkatapos ng pagka-convoy niya. May wangwang na, may blinker na. Kuminsan, hindi na ho necessary, nagpapakita na lang ho na yun bang pagbabago na sinasabi natin, alam ba ito ni President Digong? I don't think so. If any one of you gagawa ng katarantaduhan sa lansangan and you think that you're the authority, make no mistake about it. I'm going to say it the way I should say it. Uncensored. Uncut. Baka kasi iba ang definition ho ng sinasabing pagbabago na gusto mangyari ni Pedro at ibang sinasabi ni Juan at ibang sinasabi ni Armando. Abay, ilagay ho muna natin sa isang pahina ang lahat na sinasabing pagbabago. Nang pagbabago, hindi ho doon malalagay sa pag-aabuso. Matalino ho si President Duterte. Madunong ho to Pagdating ho sa analysis, he knows how to read between lines. It's not only that he knows how to read between lines, he knows how to read minds, and he knows, the principle of stimulus and response. You know what that is? If I do something, I'm gonna wait for a response. Yun hong stimulus, I will be the stimulus. Ako ang gagawa, kakalabitin kita, anong reaction mo? Makikiliti ka ba? O bari, wala lang. Marunong ho magbasa si President Digong. Kung inyo napapansin mga boss, iba ho definition ho ni President Duterte sa sinasabing mga oligarchs. Yung mga sobrang yaman ako minsan bordering na sa pang-aabuso. At yun ho mga kasapakat ho nila na kung saan parang may gusto ho siyang mangyari at makita niya to send the signal doon ho sa mga nang-aabuso rin sa itaas. Of course, kung meron ho sa itaas, meron din ho sa ibaba. Meron din sa gitna. Ang una hong sinabi ni President Duterte, pagdating sa mga gabinete niya, talagang sinabi niya, umayos kayo, kayong mga gabinete ko, itinalaga ko kayo dyan, pananagutan nyo sa akin, ako'y mananagot sa taong bayan. Subalit ang mga nasa ibaba nyo, hindi ko pananagutan kasi kayo ang naglagay ng mga yan, so sila'y managot sa inyo. At yung mga nasa gitna ng sa ibaba nitong mga cabinet members na sinasabing direktor, pababa, iba rin ang pananagutan doon sa itaas nila na ala na sa level ng sinasabing pananagutan kay President Duterte. Ano hong aking sinasabi ho rito? May mga layers ho ng sinasabing pananagutan ho ng mga taong sa itaas, layers. Mga antas. Levels, kung tawagin. Baka kasi ho yung ibang mga level dyan, ako'y magsasalita, ganito rin ho. Hindi ho nagbabago si Bitag. May bayag ho sabihin si Bitag, diretso kung anong sasabihin, unfiltered, uncensored, uncut. And I'm gonna say it the way I wanna say it. And I will not be cowed by anybody. Oh, nagbabago ko na ata. Sinitira mo ba si President Duterte? No! I'm sending my signal doon sa mga tinutubuan ng sungay sa ibaba. Ako ang puputol ng sungay nyo. Ngayon pa lang inumpisahan ko. Marami ho kasi nakakala lang pagbabago, sila'y katuwang sa pagbabago, meron na ho kayong ginagawa na hindi na nakaakma doon sa sinasabing gustong mangyari ni President Duterte. Iba ng interpretasyon ninyo. May mga asawa na mga general sa militar, ganon din sa mga polis at iba dyan, nakakala nakatungtong ka lang sa yung bangaw na nakatungtong sa kalabaw ay kalabaw na rin. Iba yung usapan na ikay nakatungtong doon sa dumi ng hayop o dumi ng tao, gaano ka man lang kalaki na bangaw o langaw o bangaw ka pa rin. At hindi ka pwedeng maging etyas o dumi ng tao, dumi ng hayop. Get it?
Alam niyo mga boss, iba ho yung gusto mangyari ni Juan de la Cruz na nakikita nila na medyo hindi ho nagkakatugma sa gusto mangyari ni President Duterte. May mga opisyalis dyan, may mga sa ibaba dyan, kayo mga PO1, PO2, PO3, PO4, and then SPO1, SPO2, SPO3, SPO4, SPO10. Makinig kayo. At yung mga kapitan, general, wag niyong aabusuhin ang salitang nanlaban. You get it? When you start to say that, siguraduhin nyo ng laban hindi nakaposas ha. Mga pendehong putok sa buho kayo. Sino pinagloloko nyo? Kaya naman nagpipista itong si Laila de Lima. At hindi ko sinasabing pinagtatanggol ko siya. Para sa akin mga boss, baguhin natin ang ugali muna natin, ang pananaw natin, baguhin natin yung anarkiya, baguhin natin yung sinasabing mag-utak vigilante. Medyo hindi na yan, taliwas na yan sa gustong mangyari ng kasalukuyang administrasyong ito. At ako'y naniniwala na yun ang tama, hindi doon sa mga gustong mangyari ng iba na kung minsan, baka naman gusto natin mag-perform, gusto natin makapag-accomplish at the expense of others. Baka nag-uumpisa na yung magbunga yung takot ng iba na hindi naman dapat matakot, bagkus natatakot dahil medyo nagpapakita ng kunting pangilot halima o sungay itong mga putok sa buho na gusto ko lang tapyasin ang mga sungay ng mga putok sa buho. Ang mga bagay na ito, sabihin na ho natin, pwede ho yan sa hanay ng PNP, pwede ho sa hanay ng militar. Naintindihan nyo? Hindi na ako magbibigay ng ehemplo, pero para sa akin lang, ngayon pa lang, I'm sounding the alarm. Vigilantism is not in the order of business. That is not the job number one. The war on drugs exists. It is these are the people, sabihin natin, those who are implementing are the ones executing it differently from what the president wants. I think I have the balls to tell you guys this one. I don't care kung sino sa inyo. Am I scared? No. Sabi ng iba, oy, magmahinay-hinay ka. Baka isa, maghinay-hinay ka dyan. Baka ikaw sundin namin. Subukan nyo. Come on, try me. I know what I'm doing. All I'm saying, well, change is here. And we need change, but slow down. Let's stop and think a while. And please, do we know what we're doing? Hindi ho yan sa presidente, hindi sa palasyo ho yan. Abay, sa ibaba, sa mga lansangan, hinay-hinay kayo, yung mga umaasta na parang siga, iba ho ngayon, parang lumalabas ho yung sinasabing takot ng iba. Takot na hindi pa ho nangyayari, natatakot na sila, baka kasi mauwi sa pang-aabuso. Naniniwala ho ako, yung kampanya sa droga, kinakailangan pag-uusapan ho natin yan mga boss. I'm just trying to say, hinay-hinay. Bago pa man, tumubo yung putok sa buhong lintik na sungay nyo, tatapyasin ko. Lalagariin ko.